darating ang tama, dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada! Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Magandang Thursday morning! Happy Thursday everyone! Good morning po sa lahat! -2. -2 po tayo. Wala po ang Mr. and Miss Fiestas Filipinas today. Na may miesta siya, alam mo kung saan? Saan? Higaan Festival. Yes, I love it too, you know. Lahat tayo gusto yan. Oo. Siya na isa na tayo. Oo. Higaan Festival. Naranasan ko din yan. Ako, hindi pa. Bahala ka. Hintayin nyo next week. Sumasa inyo na at Sumasa inyo pa rin. ang Arangkada Balita sa DWIZ at Aliw Channel 23 hanggang 6 in the morning. -2 people. Dalawa lang po kami ngayon. Minus Virgin Anton, Daryl Justin. At Main Barreto. Arangkada Balita. Mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita. Headlines. Sa ulo! Wala kasi siya sa ako na lang. Sa ulo ng ating mga balita ngayong Thursday morning, mock impeachment trial sinimulan na ng House Prosecution Team. Arangkada Balita. Senadora De La Rosa, kinukonsidera na ang hindi pagsuko sakaling ipa-aresto ng ICC. Arangkada Balita. Ilang bilang po ng mga lugar na sinailalim sa red category ng COMELEC para sa 2025 midterm elections, bumaba sa 36. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 6 katao patay matapos lumubog ang sinasakyang barko sa Mediterranean Sea. Arangkada Balita. Sa sports, TNT Tropang Giga nakamit ang ikalawang panalo sa nagpapatuloy na laban nito kontra Barangay Ginebra Gin Kings sa finals ng PBA. Arangkada Balita. Senator Dito Lapid, naghain ng panukalang nagnanais na magsagawa ng mobile application para sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Alamin natin yan mamaya sa track record. Arangkada Balita. At sa ulo, ako pala magbabasa. Sa ulo po ng ating balitang showbiz mamaya ay Aida Las Alas kumonsulta sa psychiatrist dahil sa nangyari sa kanyang love life. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 5 minutos makalipas ang alas 5 na morning, dako na tayo sa umaarangkadang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Great ka ba? Ana? Great ka ba? Hindi, relax lang. Sinimulan na po ng prosecution team ang pag-eensaya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ginagawa ng lahat ng mga abogado ang mock trial upang makita kung paano ang magiging daloy ng mga deliberasyon at testimonya sa totoong trial. Si VP Duterte ang kasalukuyang nahaharap sa mga kasong violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption and other high crimes dahil sa sinasabing maling pagwalda sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd noong pinamumunuan niya pa. Ito! Arangkada Sa Balita. oras na alas 5, alas 5:06 ng umaga, wala pa pong traffic sa Metro Manila. That's good. Sa NLEX meron. Uy, wala. Wala din ba? Na-monitor mo na? Ay, Parang- meron Kasi nga. di ba yung nangyari na banggaan kahapon? Mayroon Ayun sa na. Tulay. Simula ng yung mga pa-northbound, mula po may Kawayan hanggang Marilao ang Oo. traffic. Makakaranas po ng konting pagsisikip. At Ayun, yung no? southbound naman, o yung yung bumaba, galing norte, papunta ho, ito'y pabalintawak, Ang haba ho ng kitiising traffic, ha? Oy, pwede nyo po makita kasi. yung sa Mula NLEX, Bukawi hanggang... Bukawi Tol ba yan? Bukawi Tol. Hanggang Marilao. Ngingenge. Ayan o, Ayan, bumper to tama ba? bumper. Ito yung Marcos
Ito Ayan. hindi. Ito Sige. yung, anong highway nga ito? Hindi, NLEX yan eh. So, I think that's... Yung NLEX meron, yung nabanggit ko kanina, northbound yung traffic. Okay. Ito yung highway sa may Valenzuela ba? Ano nga itong highway na to? Ang nakakalimutan Sa ko Valenzuela? Valenzuela na highway. Nakalimutan ko. Basta yung highway sa Valenzuela. Hindi ba Marulas? Hindi ba? Hindi. Hindi ako taga-Kamanaba kaya hindi ako aware eh. Oo nga, Basta nakalimutan ko. Mama Bet, ano nga yun? Ayun, oo. May message ni Mama Bet yan. Oo. Yung update pa, ayun dun sa ano kasi, sa NLEX Factor, pwede nila makita yung live traffic situation kasi diba may camera doon na naka-live stream sa NLEX. So pwede nyo po makita ngayon yun. Ito palang NLEX, naglabas ng traffic update kanina. Ayun na nga, tinamaan po kasi yung interchange na tulay ng Marilao. Kaya traffic siya. Sarado pa rin daw yung middle lane, yung lane 2 and 3. At ang traffic po nito ay nasa mahigit 1.7 kilometers na yung haba, yung stretch ng bumper to bumper traffic. Ayan. May sarado pang yung Marilao Interchange Bridge mula MacArthur Highway. Ayang MacArthur Ayun. Highway. Hanggang San Jose del Monte. Sarado po yun Sarado po. Maghanap kayo ng Kaya alternative pala ruta. mamula-mula ang mapa ng MacArthur Highway, yung mula yung Bukawi, Marilao pa Bukawi. Siguro lumilipat, lumalabas Oo, puro Ayan. Ang galing talaga ni Jenrico Hermoso. Ayan sa mga nanonood sa Leo Channel 23 at sa social media namin, pati sa DWIC News TV, yung Marilao at saka Bukawi, yan po ang pain points ninyo ngayon sa mga babiyahe pa norte dahil nga doon sa nangyaring interchange na yung pagkatama doon sa Marilao Interchange Bridge sa may mga middle lane, sarado yung middle lane sa may Marilao northbound. Halos 2 kilometro na po yung haba ng pila ng mga sasakyan. Maikli lang yan? 2 kilometro, di ka sure. May Maikli kakilala. lang yan? Si Minette, yung aking high lab, meron siyang kaibigan kasi papanik sila ng Tarlac ngayon. Bumiyahe daw kagabi, alas 6 ng gabi bumiyahe. Nakarating doon 12:30 na madaling araw. O, di ba? 6.5 hours para kang pumanik ng Baguio. Daig pa. Daig pa, pumanik ng Baguio kasi ang Baguio ngayon 5 hours nung pumanik ako noon eh. Take note Ano nung pa pumanik yan? ako. Public transport, ha? At saka, take note, partner, nung pumanik ako, Panagbenga Festival pa yon na in-expect mo na pagdating mo sa, yung zigzag road doon, sobrang traffic. Dinaig pa. O yung mga magno-norte po ngayon, inabisuhan ko na po yung girlfriend ko. Maghanap ng alternatibong ruta. Pero yung mga papanik po sa norte, magdadaan dyan sa may Marilao May mga Interchange. traffic may mga masikip ang daloy ng traffic. Sikip-sikip, kaya magbaon na mahabang pasensya at maghanap na ng inyong alternatibong ruta. Arangkada Balita. Nakakuha naman na ang Senado ng mga private lawyer para tumulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog, kinuha ng senador ang mga abogadong may karanasan sa paglilitis o trial practice. Tumanggi naman ang Senate Secretaryng tukuyin kung sino ang mga nakuha nilang abogado para tumulong sa Senado sa pag-akto bilang impeachment court. Sa ngayon ay mayroon na silang nakuha na 2 regular na nag-a-update at nagre-research sa rules of court, lalo na sa mga latest rules ng trial procedure. Sa kabila ng mga kaganapan sa bansa tulad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado para sa isasagawang paglilitis sa Vice-Presidente. Arangkada Balita. Nag-message nga si Mama Bet, kahapon pa nga daw nag-traffic doon. Dami daw ginabi mula Marulas. Ayan, maghanap po ng inyong alternatibong ruta. 11 minutos makalipas ang alas 5 po ng morning, tikom pa rin si Vice President Sara Duterte kaugnay sa nakabinbin na impeachment complaint laban sa kanya. Gayunman, kini-question ng Vice Presidente kung ang nakalap na mga ebidensya laban sa kanya ay ang mga tunay na dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President. Hanggang sa kasalukuyan anya ay hindi nila alam kung paano kinukuha ang mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ng pangalawang Pangulo na hindi patiyak kung kailan siya makababalik ng Pilipinas. Arangkada May Balita. travel authority yun, di ba? Oo, parang may length of until when to when lang naman dapat. So meron yung date Oo. na eksakto, ano? Oo. Tapos hahanapin na siya. Unless magpa-file ata siya na pwede sila mag-file ng extension. Oh, I see. Okay. Alam mo, okay. taga-gobyerno dati, no? Kahit Okay. ikaw yun. Samantala, hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na umuwi na ng bansa upang harapin at
nagpasinungalingan ang iba't ibang issue laban sa kanya dito sa bansa. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, dapat isipin din ni Vice President Duterte ang kanyang responsibilidad bilang Vice Presidente ng Pilipinas at hindi lang ang kanyang tungkulin bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ni Yusek Castro na bagamat katanggap-tanggap naman ang pagsaklolo ni VP Sara sa kanyang tatay, ay nasa kustodiya sa ICC. Oo, nasa kustodiya na ng ICC, ay huwag din sana niyang makalimutan ang kanyang tungkulin na pagsilbihan ang mga taong bumoto sa kanya. Dapat din anyang sagutin ng pangalawang Pangulo ang mga katanungan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina matapos ngang lumutang ang mga bagong pangalan na nakatanggap ng mga peking resibo. Dahil dito, hinimok ng palace official ng mga kongresista na mas paigtingin pa ang investigasyon sa paggamit ng OVP sa confidential funds dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung paano ginastos ang pondo. Arangkada So, Balita. dapat lahat ng confidential funds. Oo, hindi na dapat confidential. Hindi na yan. dapat confidential ang tawag dyan. Non-confidential na dapat. Dapat i-declare na nila yan. Kung hindi siya confidential. Diba? Saan niya Bakit nga ba Yun na. nagkakaroon ng confidential? Yan, Ano? yan yung tatanungin ko sa'yo. Bakit kayo ba't meron kayong mga confidential? Siguro kasi may mga intelligence operations daw na Sa ginagawa Intel na. Fund ay wala tayong question oo. dyan dahil ay ang nakasalalay dyan ay ang seguridad ng bansa. At ang may Intel Fund ay yung may kinalaman sa Bansa. national security. Exactly. Ayun, oo. Pero yung mga ahensyang, for example, DepEd, tungkol sa mga Education. estudyante, Oo. mga teachers. Schools. So, bakit kailangan mo ng... Confidential Oo. funds. Oo. Ay, may isa pa akong Di ba tanong. dapat transparency tayo dito? Exactly. Ako naman, tanong ko, OVP. Tanong lang to, ha? Huwag niyong bigyan ng mali siya. Kayo, mga nasa Lagot social ka. media. Tanong lang! OVP. Ang primary role ng Vice President is to be the, ang tawag dito, parang hindi man carbon copy, but to be the second person in charge in case the President is out. Like for example, wala siya dito. Automatic Yes. yun, di ba, na kung nari may foreign trip man siya, ang person in command would be the Vice President. Yes, correct. Aside from that, ano pa ba ang functions ng Vice President? In other agencies, I mean, tumutulong sa mga relief. Nasanay tayo kay dating Actually, VP Lenny. it's the reflection din talaga ng Of the President Yes, talaga oo. di ba? So si OP, kung wala siya, tatakbo si OP kay OVP. Sila yung magte-take control kasi si OP nasa labas ng bansa or may mga May mga trips na kailangan nandun ang atensyon niya. So ang magpa-function nun for the meantime is the OVP. But aside from that, saan banda dun sa function na yun? Ang tanong ko kinangangailangan ng confidential funds. And mind you, ang daming dodong, ang daming chichirya, ang daming bakit brand ng ba? cellphone, at ang daming kainan ang ipinangalan sa confidential funds. Alam mo, tawa ako dito Oo. Ang dami-daming basic na pangalan, ano? Bigyan ko yung tip, name randomizer, chat GPT. No? Di ba? Napakasimpleng mag-isip. Luz Biminda Marquez, mga ganon. O Diba? hindi ko alam. Sample lang yung Tinuruan sample. pa yun. Pero hindi nga. Sample, I mean, hindi ko alam. Hindi ko ma-explain. Diba? Yun ang tanong ko I want to know what the confidential funds are for. Speaking sa office of the Vice President, not really detailed. Pero saan function ba ng OVP at ng DepEd yung kinakailangan ng confidential funds kung wala naman kayong kinalaman sa national security? OVP, sige, pwede pa. Dahil dapat nabibrief din ng Vice President. Siya parang once din doon. na miyembro ng NSC, National itong Security Council. Si Vice. Oo, pero right after when things were falling apart, When things are making pait. ni-reorganize ni PBBM ang When the things got pait, you know. when the things got sour cream. Yeah, it's oy, may pait flavor na. na 'yon doon sa chichirya. Talaga ba? Di ba meron yun, Ma'am Jen? Sour cream, kulay green. Oh, di ba? Talaga. Halatang fan ng chichirya. Oo nga eh. Ang aga mo magchichirya, Daryl. Pero yon, sana masagot yung tanong, saan ba kailangan niyang confidential funds sa DepEd at sa opisina mismo ng Vice Presidente? Pag nalaman naman natin yung Lahat general naman meron reason. Lahat ba meron? Most sa kanila. Isa lang solusyon ko, partner. Oo. Except for the Sa OP, meron din. Oo nga, except for the partner, except for the law enforcement agencies or agencies concerning national security, tanggalin nyo na.
I-declare nyo na lang para hindi kayo nahahanapan ng botas. Kayo din mismo gumagawa ng sarili ninyong sarili ninyong multo. Pwede, Pero depende. Pero sana, well, all is well. Alamin na lang natin sa mga susunod na kabanata ng Duterte Serye. Arangkada Balita. Ay, eto naman, kumambyo! Kumambyo po si Senator Saan? Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa sa pahayag nitong handa siyang sumuko para samahan at maalagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos aminin ni Senator de la Rosa na ikinukonsidera niyang magtago na lamang sa oras na maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Sinabi ng mambabatas na mahirap pala ang sitwasyon sa detention facility ng ICC dahil mismo ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si VP Sara Duterte ay hindi basta-basta nakakalapit at nakakabisita sa ama nito. Ay kay Senador de la Rosa, ikinukonsidera niyang manatili sa Senado upang maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Parang nagsisik nga siya ng asylum, di ba? Asylum ang term ba doon? Sino? Ayun, si Bato sa Senado. Tapos hindi, di hindi ba? siya asylum kasi dito naman din siya. Parang ano lang. Protection? Papakup-kup. Nagpapaampon siya sa Oo, Senate. parang ganyan. Ayun. Ayon po kay, gayon man, nilinaw ng senador na lalabas ito ng Senado sa oras na palayasin na siya ni Senate President Francis Chis Escudero. Nauna na sinabi ni SP Escudero na papayagan naman niyang magtago sa Senado si Senador, magtago talaga magtago sa Senado si Senador de la Rosa, ngunit hindi niya ito maaaring manatili pang habang buhay sa nasabing gusali. Arangkada Balita. Pinalagaan ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos umapila si Kong Manuel kay Senate President Francis Chis Escudero na huwag gamitin ng Senado ang institutional courtesy para kanlungin si Senadora de la Rosa sakali mang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa chairman ng nabanggit na komite ng Senado. Banat ni Senador de la Rosa sa kongresista, magsenador muna ito para pakinggan ni Senate President Escudero. Nauna nang sinabi ng senador na ikinukonsidera niyang manatili sa Senado upang maiwasan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng ICC. Arangkada Balita. 19 minutos makalipas ang alas 5 in the morning, si Bato pa rin ang pag-uusapan natin. Inamin po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sumama ang kanyang loob kay National Security Advisor Eduardo Año. Saglit, di ba party dati si Año ng DILG ba Yun siya? nga, kaya nga masamang loob niya Ito ay dahil hindi man lang daw Anya tinimbrihan ni Secretary Anya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na aarestuhin na ito sa pag-uwi sa bansa mula sa Hong Kong. Sinabi ni Senador De La Rosa na sana ay tumawag man lang si Secretary Anyo kahit sa kasamang staff lamang ni dating Pangulong Duterte para maabisuhan na aarestuhin na ito sa pagbalik sa bansa. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na hindi niya ikinasama ng loob ang pagsunod sa tungkulin ng National Security Advisor kundi mas personal ang basihan ng kanyang pagtatampo. Arangkada Balita. Maraming yung dyan, lumabas na mga editorial na post na kaya umuwi ay may nag-signal, may go signal na walang hulihang magaganap kaya umuwi from Hong Kong. Mark safe daw dapat pagbalik. Oo, yun na nga, walang may sumabit. Meron daw traidor. Yun lang. Oo, yun ang mga nabasa kong editorial post. Hindi galing sa amin Editorial post. Oo, Ayan. Para malinaw lang. Oo, meron daw, wala daw ang pa-warning ay hindi pala warning. So, Nag-go signal pala na bumalik. So, kailangan gawin ata ngayon ni Secretary Anyo lambingin. Nagtatampo Amang ginagawa mo pag nagtatampo ka? Bilang mo ng cake. Ayan, bilang na. Hindi, alam ko na. Ano? Secretary Anyo, may tip ako sa'yo. Bilang mo ng pizza. Ayun lang. Kulay blue yung box. Yan! Blue na, tas malaki yon. Isang size lang yon. Isang size lang Pwede yun. kang regular cut, pwedeng square cut. Oh, yes! Pagkain na naman po. Dako Nako po. naman tayo sa balitang eleksyon. Bumaba na sa 36 ang bilang ng mga lugar na nakasailalim sa red category ng areas of concern ng Commission on Elections mula sa dating 38. Batay sa datos ng COMELEC, bumaba rin sa 156 ang mga lugar na nakasailalim sa orange category mula sa
dating 177. 194 naman ang nasa yellow category at 1,256 ang nasa green category. Ayon kay Paul Chairman George Erwin Garcia, nakabase sa kasaysayan ng lugar kung anong kategorya ito isa sa ilalim. Alinsunod sa COMELEC Resolution number 11067, kailangang tukuyin ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kung saang kategorya nakapaloob ang bawat lugar sa bansa. Arangkada Balita. Tiniyak naman ng Philippine National Police sa PNP na mawawakasan na ang pagkakaroon ng election-related violence sa Maguindanao. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hindi na nila papayagan ang pagiging talamak ng pananakot at dahas sa nasabing lugar lalo na at paparating na po ang halalan. Dagdag ni Chief General Marbil, ginagawa ng pambansang pulisya ang lahat upang masiguro ang maayos na electoral process. Poprotektahan din anya ng pulisya ang demokrasya at hahayaang manaig ang balota at hindi ang bala. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang paikipag-ugnay ng PNP sa COMELEC at AFP upang mapaigting pa ang seguridad sa Mindanao. Arangkada Balita. Kinumpirma ng COMELEC na wala pa silang nakikitang lugar sa bansa na maaaring isailalim sa COMELEC control para sa 2025 midterm elections. Kasunod dito ng inilabas na bagong listahan ng COMELEC ng mga lugar sa bansa na nasa ilalim ng areas of concern. Pinangangambahan naman ng COMELEC na maaari pang sumirit ang mga insidente ng karahasan sa Pilipinas na may kaugnayan sa eleksyon pagdating ng March 28 o yung local campaigning. Ito yung simula. Batay sa datos ng poll body, mas mababa ang bilang ng election-related violence ngayong taon kumpara noong nakaraang eleksyon. Arangkada Balita. 23 minutos makalipas ang alas 5 na morning, may nagtatanong sa amin every morning. Every day and every morning. Si Senator Lito Lapid daw ay naghain ng panukalang nagnanais na magsagawa ng mobile application para sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Totoo nga ba yan o nagawa na nga ba yan o naihain na nga ba yan? Alamin natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Kapag may mga kailangan akong lakaring mga papeles para sa work or sa business, minsan wala naman akong chance para lumabas or mag-inquire. How I wish available na lang online lahat ng inquiries sa government agencies. Posible kaya na mayroong makagawa nun para mas madali na lang sa ating lahat? Pakicheck naman po IZ Track Record. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2021 nang isulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 2207 o ang Government Mobile Applications Act o GMA na maaaring gawing agency-centric o citizen-centric. Ang agency-centric GMAs ay para sa kapakinabangan ng mga agency para i-improve pa ang regulasyon nito. Habang ang citizen-centric GMAs naman ay nakalaan para magkaroon ng access ang publiko sa mga impormasyon at ino-offer na services at benefits ng mga ahensya. Nakasaad sa panukala na ang mga itatalagang miyembro ng steering committee ng GMA ay kabilang sa mga government agencies at isa na riyan ang Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine Statistics Authority o PSA, National Privacy Commission or NPC at iba pa. Sila rin ang responsable sa paggawa at pag-iimplementa ng mga patakaran sa paggamit ng GMAs. Ang hakbang na ito ay isang paraan mula kay Senator Lito Lapid para mas ilapit at tulungan ng mga Pilipino na mapadali ang pag-access sa government services na nakalaan para sa kanilang benepisyo. Isa rin itong paraan para sa mga ahensya na mas mabilis na matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Arangkada Balita. Alam ko may app na nga yun pero ma-download, diba? eGov? Yeah, eGov PH app. Ayun, ang makakatulong sa inyo sa inyong mga concerns sa gobyerno. At hinihikayat pa rin namin kayo magpadala ng inyong mga tanong para masiyasat na po yan ng aming research team. Napakalupit ng sumisiyasat niyan, no, Alarms? Napakabangis. Oo, mabangis talaga. Mabangis po yung research team.
Bukas ang aming tanggapan. Bukas po kami. Sa mga nabanggit. Sa mga nabanggit na tanong para matulungan po kayong lahat na iboto ang tama at Itama ang boto! Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Arangkada Balita. iba pa mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita Philippine Standard Time. Yahoy! 27 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Arangkada Balita. Balita. Ay, impunto, alas 5:30 ng morning, ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Nandiyan na sila, kaya tanggap na tayo na sunod-sunod na mga report. Senador Padilla nagbigay ng update sa kondisyon ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Detalye mula ka Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Nagbigay ng update si Senator Robin Padilla hinggil sa health condition ni Attorney Salvador Medialdea na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kanyang Facebook account, sinabi ni Padilla na nasa hospital sa The Hague, Netherlands si Medialdea kung saan paulit-ulit ang test dito. Kahit daw hirap na magsalita, paulit-ulit ito na nagbibilin ng mga kailangan ni Duterte habang paulit-ulit ang pagsasailalim sa kanya sa medical test. Kinailangan daw ng sandaling palabasin si Padilla habang sinasagawa ang medical test dahil kung saan nagpupumilit ito na mag-isip at magsalita. Ayon sa senador, taas ang kamay niya kay Medialdea dahil sa kahit nag-collapse, si Duterte pa rin ang iniisip sa buong biyahe habang nasa ambulansya patungong emergency room. Isinugod sa ospital sa The Hague, Netherlands si Medialdea nang sumama ang pakiramdam habang nagre-rehistro para mabisita si Duterte sa detention facility ng ICC. Sa mga litrato na binahagi ni Padilla, makikita si Medialdea na nakakaupo at nakalaban sign ang kaliwang kamay. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, para sa impila metodong sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, isa pang patrol report. Cybercrime Center inilunsad ang WannaTech para labanan ng online scam. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pakikipagtulungan sa non-government organization o NGO ay naglunsad ng programang WannaTech kung saan ang mga kababaihan ngayong buwan ng kababaihan ang mangunguna sa cybercrime anti-prevention na programa ng CICC. Layunin ng CICC o CICC Executive Director Alexander Ramos na gamitin ang mga kababaihan na sa information campaign para sa pagpapaigting ng cybercrime protection sa ating bansa. Sa taong kasalukuyan ay marami ang nabibiktima ng cybercrime, hindi lamang sa pamamagitan ng mga mobile app, maging sa mga laptop ay nagagamit na rin to ng mga online scammers. Kung kaya't paalala ng CICC, mag-ingat sa inyong mga gadget at huwag basta mag-click ng link na hindi naman alam kung saan ito nanggagaling. Paliwanag din ni CICC Executive Director Alex Ramos na sa panahon ngayon ay importante na alam ng bawat individual ang kanilang ginagawa upang makaiwas sa mga online scam. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol.
Price monitoring, oras na para alamin ang mga presyo sa pamilihan dyan sa Pangulo Market, Malabon City. At partner, nagbigay nga pala ako ng assignment dito kay Yusek. Dapat yung assignment kinabukasan pa eh, no? Pero pang ready niya, tas yung assignment, dapat may proper execution. Okay. Alamin na natin muna sa palengke, Queen at Yusek ng DWIZ. Yusek, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Yes, good morning, Daryl Main. Dito nga sa Pangulo Market Malabon ay mula sa 45 pesos per kilo hanggang 60 pesos per kilo ng bigas, bagamat meron din matataas pa sa 60. Sa baboy naman, nananatili pa rin 380 to 390 pesos per kilo ang laman, pigi maging ng kasim. At ang yempo, 400 pesos. Sa manok, 220 per kilo, maging yung atay balong-balunan, at 480 pesos naman ang kilo ng baka. Sa isda, ang bangos, dagupan, 220 hanggang 240 pesos per kilo, samantalang ang tilapia naman ay 140 to 160 pesos. Ang tulingan na ginagataan, 320, tahong 120, ang hipon, depende sa laki, mula 250 hanggang 380 pesos per kilo. Ang puset, 280 hanggang 320, at ang tuna belly slice ay 300 pesos per kilo. Dalagang bukid, 260 hanggang 280, asuhos, 280, at ang sinilyasin na pinapangat, 140 pesos per kilo. Sa bahagi naman ng gulayan o sa gulay, ang ampalaya ay 120 kada kilo, ang sayote at kamatis, 35 pesos per kilo, bumaba naman ang sibuyas sa 110 pesos isang kilo, samantalang ang siling berde, 65 pesos, patatas, carrots at kalamansi, 120 pesos, ang repolyo, 110, ang talong, 90 pesos ang kilo ng bilog at 120 naman yung haba. At pechay, patola, 70 pesos per kilo, ang Baguio beans, 140, at itong chapsoy mix, magkakasama na sa isang supot, pakbet mix, 90 pesos din yan. Maging ang laing na niluluto na tuyuna ay 110 pesos kada pakete. Ako pa rin ang palagi ko ng DWIZ, Metro Bottle Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, namamalengke pa rin tayo ng tama. Arangkada Balita. Tumatak sa utak ko yung Laing? laing. Tsaka yung tuna Saka belly. yung tuna belly. Uy, Sarap. pwede kaya bukas yun? Ay, tuna belly Friday. Pwede bukas. Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. 1,500 na residente sa tatlong barangay sa Mabalacat City na kinawang sa medical mission at food pack distribution. Alamin natin kung sino yan at sana kasama kapatid na taga Mabalacat. Malabo. Alamin natin yan mula kay Kuya Johnny Gole. Yes, good morning. Mayap niya ba kasi kayo nga. Ito, uso na ngayon itong mga ganitong gawain, itong mga ayuda at distribution. So dito naman sa Mabalacat City sa Pampanga, may higit sa 1,500 mga residente mula dito sa tatlong barangay nito yung sinabang dito sa kanatapos na inilumsan na medical at dental mission na pinangunahan itong City Vice Mayor Joel Gatino at itong si City Councilor John Castro. Kabilang sa mga lugar na sinabaka dito sa nasabing medical at dental mission ay mula sa barangay Bicala sa Pambiabas sa Matamakilisa. Bukod sa libreng pick-up at pamamahalingan ng libreng gamot, nagkaroon din ng libreng ayos sanitizer at pamimigay ng libreng salamin sa mata na mahagi rin ng groceries at bigas. Ang grupo sa tulong na rin itong sila Pampanga o Pampanga Provincial Government. Ang naturang aktibidad ay sa pakikipagtulungan nitong mga kaibigang doktor at medical practitioner sa nila Aquino at Castro sa tulong nila Pampanga Governor Dennis at Vice Governor Lilia Nanay Pineda, kasama yung may bahay dito na si Rodolfo Bong Pineda. Ay dito sa dalawang opisyal na nilang isulong na ang ganitong proyekto at programa na dalhin niya mismo sa mga barangay na yung kanilang serbisyo sa mamamayan na kapag papalarin na ngayong eleksyon. Itong si Aquino kasi ay kasalukuy ang vice alcalde ng siyudad ng Mabalacat ay aspirante sa pagka-alcalde, samantala itong si Consuelo Castro ay aspirante naman bilang vice alcalde sa nalalapit na eleksyon ngayong Mayo 12. So yan ang update. Buti ko sa lalawigan ng Pampanga. Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Sira May Todo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama.
naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Salamat Kuyang Johnny. Ngayon, ronda pa rin tayo sa probinsya. Mga big-time drug traffickers sa Laguna, timbog. Mula Calabarzon, nariyan si Kuyang Arman Cambe. Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang dalawang notorious na drug pusher sa isinagawang buy-bust operation kahapon sa Barangay Gatid, Santa Cruz, Laguna. Kinilala ni Gatid Barangay Chairman Eric Panisan Ambrosio ang mga suspect na sina alias Leo, 38 taong gulang, at alias Al, 45 anyos, kapwa mga residente ng Barangay Binyan, Pagsanhan, Laguna. Ayon kay Chairman Ambrosio, may higit sa 500 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 3 milyong piso ang nakumpiska sa mga suspect. Ayon naman sa intelligence report, sina Leo at Al ang source ng droga sa mga bayan ng ika-4 na distrito ng Laguna. Nakakulong na ngayon ang mga suspect sa Laguna Police Provincial Custodial Center. Armand Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila May Todo Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tumumba. Biglang tumumba yung mic. Sorry po. Samantala, isa pang ronda sa probinsya. Nagbabalik po si Kuya Johnny Gole, 4 na fake gold bar seller. Arestado sa entrapment operation sa Porac, Pampanga. Alamin natin ang detalye mula kay Kuya Johnny Gole. Yes, 4 na miyembro nga nitong tinaguriang Talagid Organ. Ang naresto nitong Porac, Pampanga Police Station sa inilang sa nila entrapment operation sa pagbintahan nga nitong mga fake gold bars dito sa nasabing bayan. Sinilala sa kanilang mga aliasis itong mga suspect na sina Eva, Drexa, RJ, kapwa ng Barangay Taklini at Tapat Parlaka. At itong isang seda na barangay mula sa Barangay Inara, Pampanga. Ay dito kay Police Colonel J. Dinandal, ang Director ng Pampanga PNP, inilunsad ang bintahan itong mga huwad na ginto ng mga suspect sa pagitan ng isang police pusher buyer. Sa kalagitnaan naman ng transaksyon, nakahalata umano itong grupo kaya tinangka nila magpaputok ng dala nilang mga armas. Kaya napilitan din itong mga backup police na paputokan din sila hanggang sa mga sumuko ang mga ito sa otoridad. Bukod sa fake gold bars, napawi rin sa kanila yung mark matin na ginamit sa entrapment operation sa isang 38 kalibreng baril na loaded ng bala, isang improvised shotgun, isang granada, jungle bulo at motorsiklo. Ang entrapment operation ang hindi po kay Colonel Dinandal ay bahagi ng follow-up operation na nangyari sa cabin incident noong Marso 11 na ang biktima ay isang 55 anyos nakatransaksyon umano nitong grupo sa bintahan ng dala nilang huwad sa mga ginto. Tumanggi umano bayaran itong biktima yung itinabibili ginto ng grupo kaya humantungan dito sa pananaksak sa biktima na kasalukuyan nga nagpapagaling pa sa paggamutan. Naharap ngayon itong mga suspect sa kasong illegal possession of firearms and ammunition na may kinalaman sa paglabag nila sa Republic Act 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at election gun ban, istapa at attempted murder habang nakatiit ang mga ito dito sa detention cell ng Porac Police Station na batida. Itong grupong ito ay sangkot umano sa mga bintahan ng fake gold bars, robbery holdup at gun running activities. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Zone Patrol. Nag-ulat sa Impila May Todo Lakas. Hinihintay balamitan ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ngayon, balik naman tayo sa Metro Patrol. Inilunsad na ipanalo ang kinabukasan ng DSWD, pinasalamatan ng mga kinatawan ng navotas. Nagbabalik si Mama Beth Samson. Pinasalamatan ng kinatawan ng Navotas ang Department of Social Welfare and Development sa pagkapili sa Navotas bilang pilot site para sa ipanalo ang kinabukasan, ang programa nagbibigay ng Advanced Digital Financial Literacy at pagkasama-sama sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Sa unang batch ng 50, 4Ps members tumanggap ng mobile phones upang makatulong sa mga transaksyon at pinansyal na plataforma. Nasa 852 na benepisyaryo naman ng 4Ps ang tumanggap din ng 2,000 pesos cash bilang tulong pinansyal. Malaking pasalamat ni Representative Toby Chanco sa DSWD sa pagpili sa Navotas bilang unang lungsod sa NCR na makikinabang sa ipanalo program.
Pinuri din na pinasalamatan ni Chanco ang DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa pangakong pagbabago sa ikabubuti para sa social services at sa pagpapalawak ng programang ito na hindi lang ginagawang mas abot tanaw ang tulong pinansyal, kundi binibigyan din ang mga benepisyaryo ng 4Ps ng kakayahan para mas maging handa sa digital at financial landscape ng ating panahon. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Salamat po sa ating mga reporters sa labas ng himpilan. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita, Philippine Standard Time. Yahoy! Yahoy! Habang naglalakad-lakad si Maine Barreto, meron na lamang 16 na minuto bago mag-6 in the morning. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 48 minutos makalipas ang alas 5 ng morning sa huling bahagi ng Arangkada Balita. Ronda tayo sa probinsya. Isang binatilyo sa Nueva Vizcaya na nagnakaw ng motorsiklo. Saan ba nahuli iyan? Saan ba nahuli iyan? Sa checkpoint. Ayan. Alamin natin ang detalye mula sa Ilocos Norte kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbag na bigat. Naimbag na bigat. Isang 17 anyos na binatilyo ang naharang sa checkpoint matapos sa maaktuang may dala umanong ninakaw na motorsiklo sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa Regional Mobile Force Battalion 2, habang nagsasagawa ng border checkpoint ang mga pulisya sa barangay Takbak, Santa Fe, napansin nila ang isang Suzuki Rider na minamaneho ng minor de edad na kirang si alias Julian, residente ng Surigao del Norte. Dahil sa kahinainan ng kilos nito, agad siyang pinahinto at siniyasat ng mga otoridad. Nanghingin ang papeles ng motorsiklo na pag-alaman hindi ito tumutugma sa pagkakilanlan ng driver. Sa pakikipag-ugnayan sa Highway Patrol Group, napatunayan na ang naturang motorsiklo ay ninakaw mula kay Edimar Saralia Beher na residente ng Abulog, Cagayan. Dahil dito agad na inaresto ang suspect at dinala sa Santa Fe Police Station para sa kulang dokumentasyon. Samantala, nabawi naman ng may-ari ang kanyang motorsiklo sa tulong ng Tuguegarao City Police Station. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpi, may tunulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa Ronda Probinsya, dalawang putol na binti ng tao ay natagpuan sa Marilaki Road dyan po sa Laguna. Yan yung usong-uso yung yung pag Yung mga mga banking dyan. yung banking tapos yung pogi. Superman stand. Dyan yun, di ba? Dyan nangyari yan. Ay, sa kanino kaya itong mga binti na ere? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Laguna Police Provincial Office ang pagkakatuklas sa 2 putol na binti ng tao na natagpuan sa Marilaki Road sa Barangay Laurel, Santa Maria, Laguna kahapon. Isang nagngangalang Edgar Barbosa na miyembro ng Crime Watch Group ang nang nasabing bayan ang unang nakakita sa nangangamoy na parte ng katawan ng tao. Nakabalot sa plastik at nakalagay sa kahon ang isa sa mga binti. Samantalang nakakalat naman sa naturang highway ang isa pa. Nangangalap ng kopya ng CCTV sa lugar ng mga kapulisan para sa pagkakakilanlan kung sino ang nagtapon sa mga naturang binti ng tao. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. 9 na minuto bago mag-6 in the morning, ronda pa rin tayo sa probinsya. Isang paaralan sa Batanes, tinupok ng apoy. Oy, Marso pa rin ha. Fire Prevention Month pa rin po. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Sumiklab ang sa Basco Central School sa Basco, Batanes. Ayon sa Bureau of Fire Protection Batanes, may ulat sa kanilang tanggapan ang insidente alas 12:45 ng tanghali. Agad naman umano silang rumusponde, subalit pagdating sa lugar, malaki na umano ang sunog kung saan natupok ng apoy ang 2 gusali ng Gabaldon Building sa nabanggit na paaralan. Dahil dito, nagtaas ng BFP ng General Alarm at
kinakailangan na ang tulong ng lahat ng fire stations sa isla ng Batanes, maging ang mga guro at mga residente ay tumulong na rin sa pagsalba ng mga gamit sa mga silid-aralan tulad ng mga aklat, papeles, upuan at iba pa. Dagdag pa ng BFP, pahirapan sa pag-apula ng apoy dahil sa malakas na hangin, subalit napula rin ang sunog ng hapon. Magsasagawa naman ng investigasyon ang BFP upang matukoy ang posibleng sanhi ng sunog. Samantala, patawag naman ng emergency meeting ang Provincial Disaster Risk Management Office sa panguna ni OIC Governor Ignacio Villa kasama ang mga opisyal ng DepEd, School Head at Tubasco upang pag-usapan ang hakbang na gagawin lalo na sa lagay ng klase sa paaralan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Pinto Domingo, nag-uulat pasimpilang may tutong lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy tayo sa ating balitaan. Inilarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kalagayan habang nasa loob ng detention facility ng ICC. Ayon kay Vice President Sara Duterte, binanggit ng dating Pangulo sa kanya na parang nasa hotel lamang ito, ngunit ang kaibahan ay hindi siya makalabas. Dagdag pa ng Vice Presidente, sa kanyang pagkakaalam ay mayroong kanya-kanyang kwarto ang bawat detainee sa nasabing pasilidad. Samantala, nagpaalala naman ang Vice Presidente sa kanilang mga taga-suporta na ugaliing makipag-ugnayan sa mga otoridad kung magsasagawa ng mga pagtitipon, lalo na po sa darating na kaarawan ng kanyang tatay sa March 28. Arangkada Balita. Samantala, opisyal nang itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman bilang kanyang legal counsel. Ayon sa dokumentong isinapubliko ng ICC, nakipagkita na ang ICC registry kay Duterte kung saan kinumpirma nito ang pagiging legal counsel ni Attorney Kaufman. Tinanggap naman ng abogado ng dating Pangulo ang nasabing mandato sa kaparehong araw kung kailan kinumpirma ni Duterte ang appointment. Si Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity at kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 6 na katao matapos lumubog ang isang inflatable boat sa Central Mediterranean. Papunta na sana ang nasabing rubber dinghy sa Tunisia nang bigla itong lumubog sa Central Mediterranean. Ayon sa mga otoridad, natagpuan nito ang mga labi ng nasabing biktima habang pinaghahanap pa ang nasa 40 individual. Dagdag pa ng mga ito, nasagip nito ang nasa 10 katao kabilang na ang 4 na kababaihan. Arangkada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ayun, diretso yung pasok. Nakamit na ng token text tropang Giga ang ikalawang panalo sa laban nito kontra Barangay Ginebra Gin Kings sa score na 87-85 sa Game 3 nito sa Best of 7 Finals na nagpapatuloy na 49th season ng PBA Commissioner's Cup. Parang nanood ata Jen dito si sila Jack tsaka sila Bambam kapon nanood sila dyan sa may Ultra. Finals na ba yan? Finals, Game 3. Best of ano yan? Best of 7. Best of 7. Pinangunahan ni Ray ng Batak ang koponan kung saan nakakuha ito ng 24 points, 7 assists at 5 rebounds. Sinundan naman ito ng TNT import na si Ronde Hollis Jefferson na may 20 points, 11 rebounds at 8 assists at isang steal, habang si Calvin Oftana naman na may 16 points, 5 rebounds at 4 assists. Arangkada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ready na ba? Hindi ko kaya! Ang tanong, sino mag-showbiz? Aray ko!
Ay, sorry. Sa aking balitang Ikaw showbiz! na. Bukas po ang aming panig. Mamaya pa yun, Ay, mamaya wala pala. sa dulo yun. No? Ganito, alaan ko. Lunurin natin ang lungkot. Ito ang pangunang bungad ni Ay de las Alas sa kanyang caption sa isang Facebook post kung saan makikita siyang nagsusumba. Parte pa ng kanyang caption na idinaan lamang sa sayaw ang nadaramang lungkot. Sa parang tutuloy ko to. Oo nga, sige. Sige. Para Ay. namang parang hindi nawala si Parang Anton. di nawala si Anton. Okay, off-cam. Off-cam! Ayon sa komedyante, isang white outfit ang suot-suot niya bilang simbolo ng purity. Dito naman inamin ni Ai na patuloy siyang nag-heal sa nangyari sa kanyang love life. In fact, umano ay sumailalim siya sa guidance ng isang psychiatrist na si Dr. Tyrone Kamaya kung saan, ang hirap pala ng VO niya. Kung saan- Nakapagod, no? Nakapagod pala. Kung saan marami daw siyang naiintindihan sa kanyang journey sa buhay. Kasabay na pinasalamatan ni Ai ang isang Janelle na classmate niya raw sa Zumba dahil ito umano ang nag-refer sa kanya sa nasabing psychiatrist kung saan siya natagpuan ng kanyang journey ng self-care at inner peace. Kung matatandaan, hindi mo na yan si Ai ng kanyang mister na si Gerard Sibayan sa pamamagitan ng text naman. Pagod yan. Dahil gusto Kaya nitong pa. magkaroon na ng anak, bagay na hindi na kayang ibigay ng komedyante. Gaya naman sa kaugnay nito. Bukas. Bukas kami Ang sa aming, panig ng mga taong nabanggit. At yan aking balitang showbiz. Ay, no joke yun. Ito yun yung showbiz. At least, at least kahit pa paano, I know. Pero that's good, no? To know that yung wala na yung in denial, wala na siya sa in denial stage. Andun na siya sa natanggap accepting na. and moving forward. Accepting na. Minsan Ayan. kasi ang tao hirap na hirap mag-accept. It takes time. It's okay if it takes time. Pero Yes. huwag naman it takes all the time. Yes, corrected It takes time but it does not Huwag take niyong all the time. tambayan, ha? Oo. Sabi Ang- nga sa catering, pagka Yan. pumipila kayo, Huwag yung huwag tambayan. yung tambayan. I-tupperware nyo. Huwag tumambay, ha? Pag tumambay, i-sharon ninyo. Yan. Babalutin na tayo. Magsusunod na programa. Yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Arangkada Balita ngayong Thursday morning. Ilang oras na lang, partner! Ano? Birthday na ni Dencio! Ay, sana all! Humanda ka mamaya, boss! Ay, may pa-teaser. Manda ka mamaya sa pakain. Ayan. Parang balita ko, maaga magsisimula ang DWIZ Mungguhan Festival. Kami pong dalawa nakasama, may na si Anton na boses na narinig, Daryl Justin. At Maine Barreto. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan na susunod na programa ang Pasada Balita kasama si Drew Nasino at Jopel Pelenyo. Good morning. Ingat lahat. Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ digital channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.